Matagal ito na nangyayaring ligawan eh. May mga offer, 5 milyon, tumaas ng 10 milyon. And Who's then- offering what and bakit Yes, po? makikita yung mga nag-o-offer, no? Nandun sa text kasi eh. Kasi yung isa sa kanila, tinanong, saan ba galing yung, sino ba yung financier mo? So, tinext nung nag-uudyok sa kanila kung sino. So yung apat na yun, kasama po ba sila din sa yung 3 lang. Yung nakasama sa ombudsman. Opo, Di ba, 8? 3 lang. May naiwan na 5. Yung kami ko. Okay. So yung tatlo dun sa apat na nag-retract ay kasama dun sa 8 na basis ng Ombudsman. ombudsman. Kasi yung sa ombudsman naman kasi, sabi sa akin, sir, can we randomly select Opo. from the 18 kung sino yung i-interview namin. Opo. Sige, kako, so pwede bang sa date na ganito, si Juan de la Cruz, sa araw na ito, si ganito naman, ganyan. Pagkatapos nilang ma-interview yung 8, sabi nila, attorney, kontento na kami dito sa 8. Anong plano niyo doon sa 10? Sabi ko, sa kwan na lang, pagdating ng pre-trial conference, ipapasok yung affidavit nila. So okay naman yun. Normal yun sa practice, no, sa law practice. And then, ang ginawa pa ng ombudsman, dito sa 8, pipili kami ng ilan para i-walk through namin kung totoo yung sinasabi nila na nag-deliver sila. So, ang ginawa, sila kayo sa van, isa-isa. Sige, sabi niyo, pumunta kayo sa ganitong address sa loob ng Coach Park. Ituro mo kung paano pumunta. So, gano'n, naka-video, may kasamang mga ombudsman lawyers sa loob, pati driver, abogado rin, ha? So, ayun, sir, yan yung address na ganito. Yung next, itong address saan? Sir, dito tayo liliko, ganyan. So, alam nila. Kaya tumawag sa akin yung isang mataas na opisyal ng ombudsman. At sinabi, kontento kami. And then, nag-press con na ang ombudsman. And then sir, yung tatlo, so yung apat, bakit po kaya nag-retract? We will hold a press conference tomorrow para ma-contextualize ito. Kasi matagal ito na nangyayaring ligawan eh. May mga offer, 5 milyon, tumaas ng 10 milyon. And Who's then- offering what and bakit Yes, po? makikita yung mga nag-o-offer, no? Nandun sa text kasi eh. Kasi yung isa sa kanila, tinanong, saan ba galing yung, sino ba yung financier mo? So, tinext nung nag-uudyok sa kanila kung sino. Mga ganon, no? At bigyan ko kayo ng isang pahapyaw lang muna para ma-contextualize natin ito, no? Merong isa nga dyan, ito yung text niya sa akin. Isa dun sa apat? Oo, isa doon sa 4. Ayan, takpan ko lang yung picture, ha? Sige po. Ang sabi niya, mga anak ko, sir, pinadala, sorry, sir, sa nararanasan kong temptasyon ngayon, sir. Mga ganun, Temptation no? referring to offer po ng pera. Pera. And marami pa po yan. Maraming, Attorney, marami pa raw. ito, katulad niyan, yung mga text na screenshot ng mga nag-offer. Just to clarify, you're saying po na posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pag-record Siyempre, ng apat? siyempre. Sino pa? Sino pa? Sino pa ba ibang makikinabang dyan pag nag-recant yan? O, di ba? Yes. Taking away the The camp of witnesses. the accused. Sir, sa'yo naman galing, sir. The camp of the accused. You know what we're talking about? So you think... The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumutulong sa kanya. Kasama na yan. I wish I could give the other names, but wag muna. Saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan. Kumaga, they're chipping away the... Oh, they're trying to do it. Yeah. They're trying to do Okay, it. okay.
You're desperate. Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito no sa pagbaliktad nga ng 4 sa 18 ex-marines no na di umano yung mga nag-deliver na mga mali-malitang pera nga mga kababayan sa mga malaking tao no sa ating gobyerno at sinabi dito ni Attorney Levy Baligod na noon pa man itong ginagawang pagligaw no or panliligaw doon sa mga ex-marines na para bumaliktad nga mga kababayan at may pinakitang mga screenshot no itong si Attorney Baligod regarding dito sa conversation nila dito sa mga bumaliktad na mga 4 na ex-marines mga kababayan at meron di umanong 5 to 10 million pesos na suhol ang involved dito no mga kababayan at samantalang kinumpirma naman dito no or tahasang sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na ang nasa likod di umano nitong pagbaliktad ng 4 na Marines ay ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez no kasi sila naman daw yung makikinabang dito no sa pagbaliktad nga ng 4 na Marines mga kababayan. So sa aking opinion ay agree ako dito no kay Ombudsman Boying Rimulya dahil unang-una si Martin Romualdez naman talaga ang makinabang dito sa pag-recant no sa pagbaliktad ng mga testimony dito sa mga affidavit nila na nauna na po lang sinabi na yung mga mali-malitang pera ay na-deliver nga nila doon sa bahay nga ni Martin Romualdez daw doon sa Forbes Park at maging dito sa bahay ni Saldico at doon pa sa mga ibang mga politiko at opisyalis no na na-deliveran nila ng mga mali-malitang pera mga kababayan. So malaki ang tsansa syempre ay si Martin Romualdez yung kauna-unahang makinabang dito sa pagbaliktad ng mga Marines na ito no at si Saldico naman ay wala naman dito sa Pilipinas. Hindi po ewan ko lang kung may contact pa rin kaya itong si Saldico dito sa mga ex-Marines na ito mga kababayan. Pero posible pa rin na may communication pa rin ito sila Saldico no kasi dating trabahador niya itong mga ex-Marines mga kababayan or dating empleyado niya. So posibleng may communication pa rin sila mga kababayan at ito nga yung kay Martin Romualdez na sinasabi ng ombudsman no na for preliminary investigation na nga po itong si Martin Romualdez dito sa ombudsman mga kababayan no at siguro ay itong pagbaliktad ng mga ex-Marines ay para doon makatulong sa kaso niya mga kababayan no na mabasura ng ombudsman at hindi maisampa doon sa Sandigan Bayan no so posibleng may connection ito yung pagbaliktad ng 4 na ito dito sa kanyang preliminary investigation na ginagawa ngayon ng ombudsman mga kababayan no at siguro hoping siya na mabaliktad no itong kaso niya mabasura at hindi na po siya masampahan ng plunder at ng iba pang mga kaso mga malversation of public funds mga ganon graft at kung ano-ano pa yung sinabi ng ombudsman dati na the grandest case daw ever no sa Philippine history. So baka ito na nga yung ating pinangambahan mga kababayan no na hindi ito mapakulong itong si Martin Romualdez dahil baka mababasura lamang yung kanyang kaso dito ngayon sa ombudsman mga kababayan. So talagang abangan na lang natin siguro sa pagkatapos ng termino ni President Bongbong Marcos no kapag si VP Sara Duterte ang maging presidente ay sure bull yan mga kababayan no itong mga bumaliktad na mga ex-Marines at dito sa iba pa no sana hindi po sila magpatinag dito sa mga salapi na i-offer nila dahil si Attorney Baligod naman ay noon pa sinabi na may mga ligawan talaga no na nangyayari at sana hindi magpasilaw itong mga natitirang mga ex-Marines para talaga matuluyan nating mapanagot no itong mga involved dito sa sinasabi nilang pinakamalaking nakawan sa history ng Pilipinas itong flood control corruption na up to 1 point something trillion na daw itong mga ninanakaw mga kababayan no and yet ito yung mga nangyayari ngayon at kasalukuyang nasa Las Piñas Justice Hall no yung sila Attorney Baligod at yung mga ex-Marines na nagka-problema daw yata no mga kababayan at baka madetini pa itong mga ex-Marines na ito at yun nga kinatakutan ni Attorney Levy Baligod na maraming masamang mangyari no kapag nadetini itong mga ex-Marines na ito posibleng may mga kumakausap sa kanila baka masilaw sila sa mga offer o kaya may mga hindi magandang mangyari mga kababayan kaya nanawagan po itong si Attorney Baligod na samahan po sila dito sa Las Piñas Justice Hall ngayong araw hanggang Lunes mga kababayan no dahil wala nga pong pasok bukas Sabado at Linggo kaya maraming pwedeng mangyari diyan mga kababayan no at kailangan po talaga may mga tao rin pong nakasubaybay doon para mabantayan mga kababayan hindi lang for security dito sa mga ex-Marines na ito kundi baka
magaya dito sa apat na bumaliktad mga kababayan dahil nasuhulan na at dahil sa matinding panggigipit mga kababayan. So ano po masabi dito sa pag-recant, no, sa pagbaliktad ng apat na ex-marines na sinabi ni Atty. Baligod na nasuhulan di umano ng 5 to 10 million pesos mga kababayan, at kinumpirma naman po yan ni Ombudsman Boying Rimulya na nasa likod daw nito ay si Martin Romualdez mga kababayan, or kampo ni Martin Romualdez. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.